Magpalengke tour tayo sa Tabuan Market sa Misamis Occidental, kung saan ang mga lamang dagat ibinibenta hindi por kilo, kundi baso-baso. Dito sa palengke ng Oroquieta City at sa Calamba, Misamis Occidental. Hindi kilo-kilo ang yaman, kundi baso-baso. Lato dong, sawake, anikad, darasa, anikad sa. Tuwing tabuan o market days, samut-saring mga laman dagat nga ang itinitinda. Hindi ito kilo-kilo kung ibenta, kundi baso-baso o tingi-tingi. Darasa, ma'am, pili lang, ma'am. Oh, dali, ma'am. Makapili ka na, 30, 20, 50. Si Jessica, nagbebenta ng lukot. Mahaba ito at manipis, kaya binansagang pansit ng dagat. Bagamat kulay berde, hindi gaya ng noodles, hindi raw ito gawa sa harina, kundi mula sa isang lamang dagat. At kung ibenta, paso-paso. Sarap, matamis-tamis. Mo nang gitawag siya glukot kay kanang nagkumbol-kumbol bitaw siya itlog po daw ng dunsol. Ang dunsol ay isang klase ng sea slug na sagana sa bahaging ito ng Mindanao. Naglalabas ng itlog na nababalot ng malagkit at parang jelly na siyang tinatawag na lukot. Ang donsol ay mahahanap natin sa mga mabababaw na lugar na karaniwang maraming seaweed. Si Van Van, abangers para masisid ang mga ito. Madalas umaga kasi normal lang ang tubig pagsisiri namin. Kung malalim, hindi kami pwedeng sumisid kasi mahirap. Ang mga itlog ng dunsol kadalasang nasa seagrass o damuhan sa ilalim ng dagat. Sakit sa mata kasi maalat yung dagat, papasok sa mata. Mahirap paghinga, nakakahingal. Pahirapan daw ang pangunguhan nito, lalo't maaari silang makatapak ng tuyom o sea urchin. Minsan po matitini kami pagkuha, tinitiis lang namin yung sakit hanggang mawala. Saglit lang naman po yung sakit. At hindi raw malulukot ang mukha mo sa pagkain ng lukot dahil pwede itong papakin ng hilaw. Parang sutanghon, maasim-asim at matamis-tamis. At pwede ring ikilaw. Maglagay tayo ng suka para kilawin. Ito na po, pwede na po siya natin kainin. Lamiak kayo, oy. Minsan, 100. Kung hindi po siya season, 50 per glass. Nakadepende po sa season po ng panahon. Ang tindahan ni Rosena, kung saan baso-baso ring mabibili ang isang klase ng shellfish na kung tawagin naman, litob. Isang baso ng lito, bibibinta ko siya ng 40 or 3 baso, 100. Tuwing hapon, bumabiyahe si Noli patungong Lusayan o yung madamong parte ng isla ng Nabaros para manguha ng litob. Dili to siya manganga, dili kakakita og litob kay isip pagtanaw nimong oras ra pud to siya lapok ba kay nalibon man siya kay wa man siya manganga. Ang mga naiispatan niyang litob, isa-isa niyang dinampot. Among ibutang sa bangka. Inipon na muna ito ni Noli sa bahaging ito ng bakawan. At saka niya babalikan sa araw ng tabuan. Sa ganitong paraan, masisiguro raw nilang fresh pa rin ang mga ito bago ibenta.
kada araw. 80 na baso ng litob ang naibibenta ni Rosena. Nung noon, ma'am, malaki pang baso. Ngayon, maliit na kasi mahal na ang kumpra namin, ma'am. Are, sir, pili lang, sir, ma'am. Sa inyo, ma'am. Nagluluto rin sila ng litob na ready ng kainin. Ginagawa nilang halang-halang. Mahanghang. Ilagyan namin ng sili. Ang toka sa pagluluto nito, ang pamangkin niyang si Ange. Sarap nga pulutan. Ari, ma'am, nailito ba rin, ma'am? Lukot balat, ma'am. Gusto, kinason, ay swakig tuyong. Nang dahil sa pagtitinda ng litob at iba pang lamang dagat, nakaahon daw ang kanilang pamilya sa hirap. Nakabili ako ng lupa, nakabili ako ng yung sasakyan sa dagat, yung pag-aaral sa mga anak ko. Malaking pasalamat ko sa yaman ng dagat, ma'am, kasi nakatulong po sa aking pamilya. Ang last stop sa ating palengke tour sa Calamba, Misamis Occidental. Sa pwesto ni Chofila, ang patok sa kanyang mga suki, ang mga nakabaso niyang alimasag na kung tawagin nila rito, kasag. Ang kasagaran bumibili dito, maliligo sa dagat. Hindi sila maka-afford kung kilo-kilo kasi mahal na ang kilo-kilo. Ang baso, inana lang, 20-20. Si Butsoy, 4 na dekada nang nangunguha ng kasag. Hinahinay lang ang lakaw. Makabantay man sila basta mo kasa ang tubig. Tago dayon sa buho siya. Mupaak na siya. Lako pa to. Lisod to dakpon. Maak man yun na siya. May 2 paraan daw ng paghuli nito. Pero ugagmay, dakpon rin ako. Kay luoy man kayo. Ang mas malaki naman, pinapana. O yan, anak ko na inat. Pag inat, buhe. Doon ang kasag. Paspas ang tubig saka pataob. Di gani kabot pulo. Pangulam ra, pansudan ra to, ma'am. Ang mga ibinabagsak na kasag kay Chofila, ready to eat na. Tagpiti ang isang takos. Sobrang lambot. Masarap itong gawing ginataan na lagi raw noong request na ulam ng yumaon niyang mister. Maalala ko siya pag mayroong kasag. Kasi pag nandoon kami sa baybay, manghuli kami ng kasag. Pag abot sa bahay, luluto kami din. Kumakain naman. Lagyan na natin ng kasag. Lami ito yung pagkalata. Miyay, parang bago tilo ni. Sa bawat baso ng dagat, ang timbang ay sakripisyo, ang sukatan ay pag-asa, at ang panukat ay pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Patunay na minsan sa maliliit na sisidlan, nakapaloob pinakamalalaking biyaya ng buhay. Nagkagulo ang mga residente ng bayan ng Makilala sa North Cotabato. Sa tabi kasi ng natumbang puno, may nakitang parang baul o concrete box na sa tabi may mga ginto at antigong barya. Bagyo naman eh. First time ko naka-experience na ito. Sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan kamakailan sa Makilala, North Cotabato, may dambuhalang puno na nabuwal. Nay, natumba diring dako, kaing kahoy guys diri sa highway. Pero ang mas pumukaw sa interes ng mga taga rito, nang sa pinagbagsakan ng puno, meron silang nakita. Parang nakasimentong baul. Haba siya. Ang kapal. Parang gold na siguro. Kinakabahan ako ba?
At sa paligid nito, may mga nahukay na parang gintong barya. Nashock po kasi hindi pa kami nakita ng gold kaya ng mga ganung coins. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. At umugong ang balita online na baka bahagi raw ito ng mga ginto na di umano nahukay sa North Cotabato na sinasabing kasama sa Yamashita Treasure. Matuod yung kung gikan to sa Yamashita Treasure kay mamo po ingon-ingon nila diri sa Katiguangon good na. Meron daw baris. Ang pumasok sa isip ko, magkapira tayo dito. Naka-jackpot nga ba ng ginto ang mga taga rito matapos mabuwal ang puno? Tumumbang puno na hindi raw bababa sa 5 dekada na ang tanda, nasa gilid pa rin ng kalsada ng Barangay Saging. Ganito yan kahaba, ito mahogani. Ang unang nakakita sa parang nakasimentong baul, ang magkaibigang Charles at Dondon. Parang baul talaga yung hugis niya ba? Mga ganito siguro ang kapal. Ang kulay niya po is maputi lang, parang normal na simento talaga na minasa ba? Pilit sa puno ng kahoy. Kaya yun, binungkal namin. Malakas ang hinala nilang may laman itong kayamanan. Yung Yamashita Treasure nagamit para saklawan yung war booty. Ang nagnakaw, mga Hapones. Noong World War II at bago mag World War II, 1 dosenang bansa yung pinagnakawan nila. Kinakabahan ako kung may laman ba or wala. Pumasok sa isip ko, gold na siguro, magkapira tayo dito. At lalo raw lumakas ang kanilang kutob nung isang araw pagkatapos makita ang parang sementadong baul. May mga nakahukay di umano ng barya sa paligid nito. Daghan na nagaingon, daghan na nakakuha. Ni suksok po ko dito sa mga tao. Isa sa mga nakihukay ang tricycle driver na si Gilbert na may napulot na 2 pirasong barya. Ang una niyang barya, parang kulay ginto na may nakaukit na pangalang Elizabeth II, DG Regina. Sabit iya, waon sa panog 30. Habang ang isa, may imahe naman ng lalaki sa gitna na napapalibutan ng parang pilak o silver. Naguan man yun sa asawa, mga nasulod siya siyang bag. Hadlok sa basig kwaon ba? Gipost na ko ang coins mga pila ka oras na nag-comment dito nga ano daw to 22 karat mahalin daw to og 500,000 5,000 ang gramo. Nagasalig yung ko mga dako gid yang antidad. Ang nakuha naman ng mangungoprang si Rapido, 3 lumang barya. Nashock po kasi hindi pa kami nakita ng gold kaya ng mga ganung coins. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. Pero hindi pa man nakukumpirma kung may halaga ba talaga ang mga barya. Si Rapido, ora mismo rin daw na swinerte. Nung wala pa sa akin yung barya, 2 araw lang po yung pasok sa trabaho ko ngayon. 5 araw na yung trabaho ko sa isang week. Hinihigpitan ko talaga ang pagbabantay man kasi maraming nakakaalam na nakapulot ako ng coin baka kuhanin sa akin. Nung nabalitaan naman ng rubber farmer na si Bobo ang tungkol sa mga antigong barya, tumigil daw muna siya sa pangongolekta ng katas mula sa puno ng goma. Lisod ma'am, kay daghan tao. 20 minutes. Naghukay sa 1 ma'am. Nakakuha kong 2 ka buok ma'am. Sabit iya, waon sa panog 30. Duda na ako kaniyang naibalyo. Kay bugat man, tapos dako po siya. 5,000 or 10,000. Story sa uban ma'am, guwapo daw ipa-upgrade daw para maalaan kung nabay balyo siya o wala. Pero ang tanong ngayon, ang mga nahukay nilang barya, ginto nga ba? Mga idol, huwag na i-gold tinuod ni. Dahan kami magbahay. Tanawa, pinakabok na diyo. Ang isa, US Lincoln Penny ay nabenta ng 1 milyon. At hindi lang sila sa mga lumang barya umaasa. Sa paniniwalang may laman din ang nakasimentong baul. Umasa po kami, mayroong laman. May kinalaman kaya ito sa maalamat na Yamashita Treasure? Kita naman siya online po, nga na mga nado Yamashita Treasure dira. Nadyo gold na diya kay dati. Kampo mo ko na sapon nga ingon sa akong mga lolo. Sama-sama nating hukayin at tibagin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Hala, naibulawan! Nay, natumba diring dako, kaing kahoy guys diri sa highway. Punong-puno ngayon ng pag-asa ang mga tigang makilala sa North Cotabato. Nung nabuwal kasi ang punong ito sa kanilang barangay,
meron silang mga nahukay. Isang parang sementadong baul na pinaghihinalaan nila baka may lamang kayamanan. Ang pumasok sa isip ko, gold na siguro. Panahon pa sa mga hapon, rondang pulbares. Sa gilid ng parang nakasimentong baul, may nahukay ring mga lumang barya. Na po yung nag-comment dito nga 22 carats gold daw siya, 5,000 ang gramo. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. Mga idol, ug na gold tinuod ni, dahan kami magbahin. Tanawa, pinakabok na diyo. Mo tuod jud kog gikan to sa Yamashita Treasure kay mao po ingon-ingon nila diri sa Katiguangon good na. Para malaman kung may laman din ba ang parang sementadong baul. Binasag talaga namin yung lahat. Walang laman eh. Ang inakala palang baul, bloke lang ng simento. Dismayado talaga. Gayunman, sina Gilbert, Rapido at Bobong umaasa na malaki ang halaga ng mga nahukay nilang lumang barya. Mula North Cotabato, sinamahan sila ng aming team papuntang Davao para ipasuri ang mga nahukay nilang barya sa isang numismatist, eksperto sa mga barya. Hindi Philippine coin. Meron Turkey, Thailand, meron Saudi Arabia, meron din Canada. Ang isa ay US Lincoln Penny. Ang pinakamahal na Lincoln Penny, 1 milyon. Year 1943. Meron si Queen Elizabeth na commemorative coin, 1 million ang denomination. Meron din siyang napansin na magpapatunay na hindi antigo ang mga nakitang barya. Gaya na lang ng nahukay na Elizabeth coin ni Gilbert. Sa ilalim, may nakaukit na taong 2012. Ito ay hindi mga antigo. Pag sinabi mong antigo, 50 years to 100 years. Currently, in circulation pa rin yan. Ito ay Canadian coin na Queen Elizabeth, around 45 pesos. Ito ay from Thailand, ay around 10 pesos lang. Turkish coin, around 10 pesos lang. Ang Saudi, 5 pesos lang. Itong isa ay Turkey, 3 piso. Ito, yung Lincoln nga. Kasi ito ay 2008. Ito bibilin mo, siguro around 5 pesos. Kaya po, nag-expect ko ba nga ito, kaya wala di ay. Okay lang ma'am, papadayon na po ko sa akong papangina. Kung hindi pala ito mga antigong barya, bakit ang mga ito nasa hukay? Kasi ang mga Pilipino mahilig sa mga pamahiin. Doon sa Cotabato, yun ay posibilidad na nagtapon sila ng coin. Nagkataon naman, may punong tumubo doon. Kalsada doon is accident-prone area. Marami nang nadisgrasya. Pag dumadaan sila, maghagi sila ng barya para maiwasan ang accident. Report from the local oral history, small Japanese patrols were occasionally entering villages in Makilala to extract food and supplies from 1944 to 1945. Mayroong mga claim or accounts na may nakahukay ng gold. Kaso lang wala po tayong evidence na makapagsabi na meron talaga silang nahukay. Ang sitwasyon sa puno ngayon, pinatabunan ni Kap ng buhangin para hindi dumugin ng mga tao. Ilang dekada nang kumikiliti sa imahinasyon ng marami ang maalamat na Yamashita Treasure. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin itong isang palaisipan. May katotohanan ba o kathang-isip lang? Mga kwentong bayan na paulit-ulit na isinasalaysay na para bang isa ng gintong alamat sa ating kasaysayan. Hala, naibulawan! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.